Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. At ngayon, narito na po sila, ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio, kasama si Doc Che Lejano. Okay, yeah! Magandang morning po sa inyong lahat itong umagang ito. Hindi ko po alam kung darating si Atty. Topacio, pero sabi niya kahapon darating. Tulad din po ng mga karaniwang pangako, ang mga pangako minsan Hindi, sabi niya darating, tapos wala rito. Ay, naknagtin na pa, ano gagawin natin? Tapos yung internet pa medyo nagluloko. Ang naman, Sos Mariose, naglulokong anti-internet. Tingnan nga natin kung ano mangyayari dito. Sos Mariose. Nako, may tumatawag pa sa akin. Importante. Hindi ko pwede sagutin yan. Ay, nako, saya. Saan ba? Wala pa internet. Ano ba naman to? Hindi gawa ko yung internet natin. Nako, ang labo talaga. Sos Mariose. Ito na ba tayo? Tama na ba to? Bakit karambola lumalabas dito? Sos Mariose. Saan ba yung live? Ayan, live. Anyway. Okay. Ang aking unang topic ay siyempre mas maganda mag-congratulate tayo ng mga tao. Di ba? Para positive. So, umpisaan natin. Ano ba yung nakita ko rito dapat i-congratulate natin? Kino-congratulate ko yung aking kaklase ng high school na si Boying Remulla. Kay Secretary Remulla. DOJ Sec. Mapalakpak ka kagad. Di mo pa alam kung bakit nag-congratulate. Bantin na pa, Mariosip. Okay, bakit po natin kinakongratulate? Sapagkat gumawa siya ng paraan na hindi katulad ng iba na wala silang pakialam dun sa nangyayari dun sa kanilang departamento. Di po ba? Department of Justice yan eh. So, ano nakita ko na meron siyang ginagawa talaga, hindi na niya inintay na may mag-report. Pinatawag na niya yung affected na tao, affected na kanyang bureau. Kasi nga, Department, Bureau. Ayan. Okay, ang pinag-uusapan po natin, Department of Justice, ang pinatawag po niya ay ang Bureau of Immigration. Kasi nga po, ang napag-alaman ay libo pala ang mga mga visa na binibigay para sa mga nagtatrabaho dito sa Pilipinas na banyaga. Di ba saya? Libo-libo. Ang example nga na inilagay din ay 500 korporasyon. 500 corporations na binibigyan ng visa para sa mga empleyado. Lahat naman ng bansa po may ganun pati sa Amerika. Kunyari, pinaka-obvious noon nung ako'y na balik-balik sa Amerika noon, lagi kami kumakain sa mga Japanese restaurant kasi paborito ko rin po nga yung Japanese food. Napapansin namin siyempre, yung sa Japanese restaurant, hapon, ang siyempre nagpe-prepare. Lalo na kung sushi. Napakahalaga po na magaling yung chef mo pagdating sa sushi Kasi may style yan Tapos yung technique pa ng paghiwa, napakahirap manghiwa. Napakatalas po dapat ng mga kutsilyo ninyo para maganda po ang mangyari. Actually, ordinarily, kaya nagluluto ka lang, dapat talaga matalas ang kutsilyo mo. Otherwise, bibwisit ka lang, sa halip na magagayat ng malinis, na maganda itsura, ay durog. Ako pa naman napakahilig sa kamatis. Ako, siyempre, pipiliin mo yung kamatis, iisa-isay mo na medyo plump pa, na medyo matigas. Hindi naman yung matigas na matigas, pero minsan masarap yung matigas na matigas, di po ba? Di ba? Mga kababaihan, lalo na yan, si Janet Ikeda, si Jennifer Sukawa, Josephine Angeles, yan, di ba? Masarap yung matigas na kamatis. Yung firm, kasi ang panukad dyan is, ang hard is itong baba pag ginaganon mo. No? Ang firm, ito pong dulo ng ilong. Ang soft, labi. Ganyan po ang ginagawa namin basis. Kasi pag nag-internal exam kayo sa babae, ang titingnan nyo po ay yung cervix, di po ba? Ngayon, pag nahipo nyo na yung cervix, hindi po maganda na matigas yung cervix, may problema po yon. Pag malambot yung cervix, okay lang naman yon. Ngayon, pag firm, medyo mag-iimbestiga ka, baka may problema. Kaya pag katapos mo rin sa cervix, titingnan mo ngayon, yung in-examine mo ba na cervix ay hard, firm,
Oh, or so. yeah. Pero tatanggalin mo muna yung guantes mo. Siyempre. Tsaka dapat may guantes. Kayo talaga, kung ano rin iisip nyo eh. Okay. So, dapat firm siya dito sa mga korporasyon. 500 korporasyon na binibigyan ng mga peking visa. Marami pa nga dito pala sa mga korporasyon na to, ang kumukuha siyempre ng foreign na kanilang mga empleyado, doon yung mga POGO, Philippine Offshore Gaming Corporation. Plus, isa pang anomaly. Ano nga mali? Gusto mo malaman ko ano anomaly nila eh. Anomaly. May anomaly po dun sa mga one-person corporation. Pwede na po ganun eh. Hindi nyo na kailangan minimum of 5 people para gumawa ng korporasyon. Pwede na kayong gumawa ng korporasyon kahit mag-isa ka lang. One-person corporation. Ang naging problema, pati yun, binibigyan po nila ng insentibo na yung mga visa ay bigay lang sila ng bigay. Lumalabas, peke yung visa. Kasi nga, hindi sumasang-ayon sa mga patakaran para mabigyan sila ng visa. So, hindi mabisa yung kanilang visa. Ang lumabas po ay peke. Imagine nyo na lang, 500 corporations. Eh kung korporasyon yan, siyempre, kailangan nila mga empleyado. Let's say, yung mga Japanese nga, siyempre, para specialized kasi yun, mag-i-import ka ng Japanese chef, ang ginagawa ng mga Japanese immigrants, ay kumukuha sila ng marunong na or nagtitrain yung kanilang kamag-anak. So lahat sila nakakapunta. Kasi kailangan mo ng trabahador. Kailangan mo syempre din nung gagawa nung mismong sushi. Yan ang pinakamahirap kapag hindi marunong yung gagawa. Anak ng tinapa. Plus yung kung bara-bara lalo na, sabi ko sa inyo, yung paghiwa pa lang ng ng kamatis, paghiwa pa lang yung alam niyo po yung manipis na na julienne ang tawag. Oh, hindi si Julian Salvador hindi yun artista. Si Julian po ang tawag doon kapag yung manipis yung parang shoestring potato chips. Naalala niyo po yung shoestring potato? Ganun po kanipis, yun yung Julian. Okay? Yun ang pinakamahirap, yung tatantanin mo ganun. Kasi, imbis na tad-tad ang mangyayari na ang ganda ng pagkakahiwa na distinct, durog kapag mapurol yung kutsilyo. Nakakahiya yun. Seryoso. Parang ka nakikipag-away ng gano'n, no? Di ba? Parang nakita nyo na marunong akong gumayat kasi gano'n ang paggaya ko, hindi ganyan. Mali po yun eh. Paggayat po is ganyan. Okay? Napakahilig ko pa naman bibili ako ng barbecue pagkatapos babanatan ko ng mga kamatis na marami. Kalahati po ng plato ko kamatis. In fact, meron ako mga picture niya kung talagang sinusubaybayan nyo ako. Kalahati kamatis, kalahati ulam. Walang kanin. Okay? So, imagine nyo na lang, 30 katao. Okay? Actually, sa 10 katao na lamang po empleyado ng isang korporasyon. 500 korporasyon yun. Kung 10 tao ang pinapapasok nila kasi kailangan nila for purposes of servicing yung mga kapwa nila na countrymen dito. Sa 50, 10 lang ang empleyado mo, 5,000 visas na po yun. Eh, ang empleyado, for example, ng Pogo, umaabot ng 30, 50. Palagay mo ng 50, 25,000 visas yun. Ganun po katindi ang nangyari. So, ang tingin nila, ang may kasalanan, yung mga abogado ng Bureau of Immigration. So, at least, tinapatan na nila na ang tawag pala doon sa visa, yan, 9G. Di ba? Naunahan pa yung mga telepono, di ba? Telepono, magsi 6G pa lang tayo eh. Siya, 9G na, yung visa. So, ang legal department ang nahuli nila. So, also, ang unang-unang ginawa, last December pa pala ang huling pagbigay nila. December 12, tinigil na po nila ang pagbigay ng mga visa sa mga sole proprietorship. Ibig sabihin, hindi naman korporasyon ng sole proprietorship eh. Pero imagine, hindi ka nga korporasyon, bibigyan ka ng visa. Kaya nga sabi nila, ay parang parang malabo yung pagkakabigay ng visa. So, they considered it fake na visa. And, ang dapat palang ginagawa, bago tanggapin yung application, man lang, bago bigyan ng visa, kailangan po ay in-approve pala ng SEC, ng Securities and Exchange Commission. Approve dapat na, for example, nakilatis na nila based on the application and the Articles of Incorporation, tsaka bylaws ng korporasyon na okay sila talaga kumuha ng kanilang mismong foreign to us, pero baka compatriots sila or baka nag-hire sila worldwide talaga. Kailangan nila international yung kanilang workforce, di ba? So, ang gagawin nila ngayon ay
ino-organize na. Although mabagal daw lumalabas. Siyempre may mga galit dyan eh. May mga style bukid. Alam niyo ng mga korporasyon eh. Ina-undermine ka na hindi mo alam. Passive-aggressive po yan. In other words, kunyari, imbis na gawin, parang tatamad-tamad. Pinipeke nila yung either, hindi naman katamaran ng lumalabas. Parang, ay, hindi ko alam. Ay, sinabi niyo gano'n. Ay, wala naman timetable. Ganun po, style bukid. Kasi, pag ang korporasyon po kasi weekly eh. Weekly mag-meeting yan. Tatanungin sa'yo kung ano nangyari na gagawin mo during the week. Kaya saksakan po ng bagal. Whereas, kung siyempre, kaya ako, wala akong makasama sa mga production ko, gagawin ko kaagad yun, tapos na. Hindi ka na maghihintay, ay, next week pa eh, ay, the week after pa, ay, kasi wala yung ganito, ay, wala yung ganyan. Ang dami excuse. So, pag ikaw lang gagawa, wala excuse yun. Di po ba? In which case, bumagal na nga yung pag-organisa nila uli ng visa processing group na tawag nila. And, so, tinanggal na rin yung partisipasyon ng mga abogado. So, imbestigahin yung mga abogado ng Bureau of Immigration. Yari kayo ngayon. And, isa pa nga, ang magandang gagawin nga yata ni Secretary Boying ay pababalikin niya yung mga lumang empleyado na nakakaalam doon po sa mga anomalya at na nandun sila nung panahon na na-issue po yung iniimbestiga ng mga pekeng visa. O, di ang ganda, di ba? So, saan kayo nakakita ng secretary na gumawa ng ganyan? Iniimbestiga lahat, lalo na't bumabalik. Alam nyo kung saan medyo magandang mangyari po yan? Hindi ba sa Department of Health? So, Sec Teddy, Teddy Bird, kailangan gawin mo rin yan. And, di lang yon. Ganito kalaki ang kuhones ng ating Justice Secretary. Nagbigay siya ng deadline. Kailangan end of the month. Tapos na yung investigasyon, tapos na yung organization. Ayusin na nila lahat yan. So imagine, for the first time, kaya nga ino-congratulate po natin, kakaiba po ang ginagawa ni Secretary Remulla. Congratulations, Secretary Remulla. Ngayon ka pumalakpak! Kanina, kaka-congratulate ko pala. Hindi mo alam kung bakit. O talaga si Wenner, oh. Si Marioso. Okay. Hindi pa katakatakat yun. Alak lang tinapa. Hindi pa tinatanggal. Hindi ko rin nasabi kasi. Okay, mapapanood nyo kami sa Live 23, Sky Cable 72, Signal 24, TV Plus 27, For the Box 25. Ayan, sabi ko na lahat. Pwede mo natanggalin ba? Hindi ko sinasabi kaya siguro hindi tinatanggal. Saka syempre, hindi natin nabanggit yung mga bungad dito. Yan, JBBPH, Albay, tapos Madrama, Stormtrooper, Josephine Angeles, bagit na natin ngayon, LMX Red Maple Leaf Needs, Ilustre, Francis Santos, bago yan. Si Prime Reeves, YVR Noel Sico, KSA, sa Riyadh, and Roberto de la Cruz, Albibal, Joaquin Martinez, Mayer Sereño, with Nanay Rosie. Nawala yung dalawang kasama mo, Dalawa lang kayo. Francis Santos, Alan Dave Mariano, dyan pala si Janet, Christian Carlo Villarasa, and Ikida Janet. Ikida! Hi! Okay, kasamas. Okay, so at least maganda yung nangyari dyan. Okay, next naman, since pag inag-uusapan natin ang gobyerno, okay, hindi nyo napansin na parang napaka-sneaky ng mga senador, di ba? Unang-una, pero nangyari na rin yan. Diba? Unang-una, sabi ng Senado, against kami sa lahat ng constitutional alteration. So, yung constitutional amendments, hindi pwede amendahan. Tapos, tingnan din natin, go higher up. Sabi ng Presidente, ayaw ko ng charter change. Walang chacha. Ayaw ko ng charter change. Yun ang unang sabi niya. Pero ngayon, titingnan natin kung anong pwede nating gawin dyan. Pagkatapos, sabi naman ng Senado, hindi lalampas sa amin yan, hindi makakalampas yan, walang charter change. Bigla na lang, sila mismo ang nagpresenta, una, kung ano ang gagawin nila sa konstitusyon. Meanwhile, ang Congress naman ay made up of, officially 315 members. Kung maalala nyo po, ang Constitutional Convention, yung paraan ng pagbago po natin ng Constitution, tumalampas yung kamay ko, parang putol. Dito lang. Yan! Hanggang dito lang pala sa ulo ko. Kintab, Okay. Dazzling nga, hindi ba? Dazzling bunbunan. So, 315 ang Kongreso. 25 ang Senado. Ang problema, ang gusto syempre ng Senado, co-equal sila, at yung bigat ng kanilang boto ay dapat kaakibat ng bigat ng Kongreso. Kaso hindi nagkaroon ng distinction puro, di ba? Pag tayo ay nag-constitutional assembly, na tawag po nila nga, yung CONAS. CONAS ay
magkasamang boboto ang Senado at Kongreso. Pero, tingnan nyo, 315 members ang Congress, lower house. 25 members ang Senate, or 24, sorry. Malulusaw yun. Kasi wala pang 10% ang Senado. So makikerry na yung constitutional amendment kung ang Congress lang ang boboto. However, kung nalagyan nila ng provision of proportionality, pwede po sigurong nasabihin na on the average in terms of proportion. Let's say, 70% ang bumoto in favor. Oh, so kulang yon, di po ba? Ngayon, what is 70% of 24? 140, 168, sorry. 70% of 24, 140, 15. So, 15 dapat ang bumoto para makerry. Ang boboto sa Congress dapat 75. Di po ba? 75% is necessary for the constitutional amendment to pass. Magiging pagbabago sa konstitusyon. Kagaya nung ginagawa sa Amerika, may narinig po kayo, First Amendment, Second Amendment. Tapos ngayon, ang pinaka dinidiscuss sa Kongreso ng Amerika ay 14th Amendment. The 14th Amendment kasi bars an official of the government to run for any public office if they are part of an insurrection. Okay? Yun po yung 14th Amendment. Yun ina-apply nila kay Trump. First Amendment, freedom of speech. Second Amendment, freedom to bear arms. Okay? Yan po yung sa Amerika. Ba't alam ko sa Amerika? Wala na, babasa ko na. Saka madalas po ako sa Amerika nun eh. So, ang sa atin po, in to pass an amendment, magkakaroon po tayo siguro yung mga amendment. Ang ginagawa nila, sinusulat nila lahat, hindi po sila naglalagay ng nasa dulo. Hindi nila pre-reserve yung original constitution. Yung malolos ba yung una? Hindi ko necessarily alam eh. Tapos, magiging First Amendment, Second Amendment, ganun din po yon. Dapat sana. Pero hindi eh. Napaka-sneaky ng ginawa ng Senate. Hindi pwede. Dapat may power kami dyan. So, they want to vote separately. Ang problema, paano mo i-introduce yun nga na ang nakasulat sa saligang batas nga, essentially is they will vote together. So, essentially nga, kahit bumoto lahat ang Senado na in favor na 24, pero against. So, in other words, hindi nila iboboto in favor. 25 lang yun eh. So what? Because 255 votes lang ang kailangan mo sa 340. Kasi 25, more or less, no? More or less. Let's say 255, 256 votes. Kung yun lang ang kailangan mo, kahit hindi bumoto ang kahit isang senador, wala silang power. Kasi 350 ng kalaban nila eh. If all congressmen will want that provision and all senators do not want it, wala silang magagawa. Kasi nga nag-combine, di ba? Pero kapag hindi nila kinumbine and voting separately, wala naman sa Constitution yun. Ang nasa Constitution is Constitutional Convention. In other words, boboto sila, 3/4, and then, ang mangyayari ay, they will now have an election of delegates. Di ba? Mas matagal yun, mas mahaba, mas mahal. And then, of course, the third option, instead of combining Congress, instead of voting for new representatives, yung mga tao lang, yung mga PI. Yung mga PI dyan, PI nyo. People's Initiative. Baka iisip nyo naman kung anong PI pinagsasabi ko eh. Pero parang gano'n na rin yan. Yung PI nila. Anong lumalabas na PI ba? People's Initiative. Yung inisyatibo na yon, alam na natin, ano? It has to be comprised of a certain percentage of the signatories. But, ang pinaka-importante dyan ay yung sa constitutional manner by which you can present ano ba to? A people's initiative. Tuloy ko rin kasi nahanap ko yung linti ang notes ko diyan eh. Late na kasi yan eh. Okay. So, you need a certain percentage of the population but madaling i-derail. Hindi po ba? It's easy to derail for the simple reason that in order to delay it, ang kailangan mo ay 3% at less than 3% ang bawat congressional district voting for it. District nga ba ng congressional district nga ba? Naknante na pa. Hindi ako sigurado eh. Okay. So the People's Initiative is much more difficult to accomplish. That is the
it's not that easy to accomplish. Okay? Because of the simple fact na ang mga tao not necessarily maniniwala sa iyo. Kasi kung pwede kang magbayad para pumirma, kahit hindi nila alam yung pinipirmahan nila, para ma-achieve mo yung minimum amount of population of people depending on the percentage of the population and the voting population for each district, pag hindi mo na-achieve yun, ang pwedeng, binabayaran mo nga para pumirma eh. Pwede ka naman din magbayad para wag sila pumirma. Paramihan na lang ng pera. Plus, syempre, iniimbestigan nila ngayon, bakit yung mga yan ay ginagamit ang pera ng kaban ng bayan? Yun pa. They have to prove. Kasi nga naman, may law firm na nagli-lead po dyan para kunin yung mga signatures. Gumastos po sila at gumastos pa doon sa advertisement. Yung investigasyon na yan, napakadali yan eh. Kailangan ka ba mag-imbestiga? Ay talagang bawal yan, hindi po ba? Hindi na iniimbestiga yan eh. Pumunta ka na lang, sabihin mo sa police o NBI, saan nanggaling yung pera, i-trace nyo. Kung kaban ng bayan, null and void. Di po ba? Madali lang yun eh. Hindi na kailangan yung mga grandstanding lang po eh. Taka yung mga ganun-ganun. Daldalo. Wala naman nangyayari dyan. Naknante na pa. Kaya nakakabuisit eh. Okay? So, as far as the sneakiness is concerned, meron pa tayo isang minuto. Ang ginawa po ng Senado ay yung amendment na gusto nilang ipas, siguradong magugustuhan din ng Kongreso. So, wala nang problema na magpasa pa. Kasi sabi nila, may provision dito, barring so and so, barring so and so. Yung mga provisions na economic na dapat 60%. Protectionist po yun eh. Dapat 60% Filipino, lahat ng korporasyon in critical industries, in critical corporations, etc. etc. Ang sinulat nila na napaka-sneaky, yung quote-unquote, unless provided by law. So in other words, kahit baguhin mo yung konstitusyon, hindi mo na kailangan ng con-con, hindi mo na kailangan ng con-as, hindi mo na kailangan ng PI. PI talaga kasi kabuisitan, kawalangyaan yung ginawa. In other words, ilalagay mo lang isang provision unless provided by law. In other words, sila lang ang gagawa. Ang Congress at ang Senate, mababago na nila yung sinasabi ng konstitusyon. Yun ang sneaky. Yun ang kawalangyaan. Pero, wala tayong magagawa kung iboto at pumasa. Pero, at least in this case, nakahanap sila ng common ground na pareho silang makikinabang. Kasi, hindi mo na kailangan nga baguhin ang konstitusyon. Gumawa ka lang ng batas at nakalagay po ron unless provided by law. Sila ang gagawa. Legislative branch nga eh. So, yung paggawa ay kawalangyaan. In other words, very sneaky. Hindi po ba? Kawalangyaan po yun. Ganyan yung style bukid. Bara-bara. Pero, pag pumasa, ano magagawa natin? Di ba? Yan ang pinakamalaking problema dyan. Naloloko na nga tayo. Harap-harapan. Kahit naman yung mga binigyan ng pera, 100, 500. Tapos, ba't sila magagalit ngayon? Parang yan dyan sa konkon. Hindi naman sila nagagalit kapag nagbo-vote buying. Ganun din naman po yan, di ba? Vote buying din yan. Pagkatapos, yung mga lumalapit sa kanila na ganito, ganyan, tawag nila lobbyist, essentially, suhol po yan. Tsaka dapat din nagbibigay ang mga korporasyon. Individuals lang, and it has to be all declared. But of course, under the table naman po lahat yan eh. So ano pa magagawa natin, hindi natin mahuhuli. Okay? Well, with that, babalik po yung session to passion, makalipas sa lang paalala, chupa-chapa, chenis, yara! Yes, yes, yo! Yes, yes, yo! Topa Show! Yes, yes, yo! Topa Show! Si Mr. Yes, yes, yo! Attorney Ferdy Topacio, kasama si Doc Che Lejano. Yes, yes, yo! Topa Show! Yes, yes, yo! Okay, nagbabalik po yung session to Pasyo. Ako po si Doc Che Lejano, sa ngalan po ni Ferdy Topacio, nasabing nandito pero wala. Andito na tayo sa bagay na programang Tinaguri. Pakita mo, tweet mo, uy. Okay! Sa ating mga tweet. Unahin natin siyempre ang ating mga YouTube. Mahilig sa YouTube, mga YouTuber. JBBPH from Albay. Madrama. Josephine Angeles. Stone Trooper. LMX Red Maple Leaf. Nits Illustre. Prime Reeves. YBR. Francis Santos. Noel Sico from Riyadh, Saudi Arabia. Nits Illustre. Boy Nabs.
Roberto de la Cruz, Albival, Joaquin Martinez, Mayer Sereno with Nanay Rosie, Desi, ganda shirt ni Doc. Ito po yung shirt ni Capredi Aguilar doon sa ginawa po naming tournament ng bilyar. Katuwaan lang po, mga magkakaibigan. Yan. Okay. Si Capredi po yan. Hindi po babae yan, si Capredi yan. Tapos, Francis Santos, Victor Tadeo, Teresa Gicomo, Earphone Gang ng Hong Kong, Alan Dave Mariano, Ikida Janet, Christian Carlo Emilio Raza, Elziber Quinones, Lihay Rojas. Doc, paano o saan po kayo pwede i-follow? Please, thank you, God bless. Nandun po ako, hanapin nyo lang yung Chele, I-google nyo lang, lalabas po lahat doon. Pero kung gusto nyo mas maraming input, actually, bawat post ko po, nasa Facebook, nasa Instagram, tsaka nasa Twitter. Pare-pareho ko po pinopost doon. Kaya lang, lately, nagkakaroon po ng problema ang Instagram. Tapos, since may problema ang Instagram, hindi po mapopost sa akin Facebook. So, kung hindi po pumapasok doon, minsan pinopost ko lang directly in Facebook. Dapat automatic yun eh. Kasi, kunyari, may video ko ipopost, bigla na lang pong imbis na yung video ang lumabas para ma-edit at ma-alter, and then after that, next na, ay ang mukha ko lumalabas, yung camera, yung front cam. So, something wrong somewhere. Ngayon, nung ginawa kong back cam, ganun din. So, medyo may problema ang Instagram ngayon, tsaka Facebook. O kaya, baka galit lang sa akin. Pero kung gusto nyo, mas madali sa Twitter. Hanapin yung Chelehan, yung dazzling bunbunan na may salamin na maliit na tao. Awa! Ikida Janet. Yun, mas madali ako i-follow. Sa Twitter na lang. Sa X, sorry. Count to 10. Pabor kay Tambi yan. Chacha na yan. Okay, Tambi. Tambi na ngayon si Tambaluslus no? J. Ro Merced. Good morning kay Atty. Topacio na wala ngayon. Romantic Moon. Bumalik na siya sa Romantic Moon niya. Tapos, Maria Elizabeth Logan. Ang kailangan ng politiko ay character change. Sabagay, tama yun. Del Cayabiab. James Bong. Jerry Perolino. Sabi ni Maria Elizabeth Logan, edited yung picture nung nanalo sa loto, pinakita ng PCSO. Well, ang problema po kasi ay mahirap. You can't cool down kapag kayo ay lumabas sa dyaryo na nanalo kayo kagaya nito ng 600 plus million pesos, anak ng tinapa, dudumugin kayo, baka makidnap pa kayo, papasukin, lulooban yung bahay nyo. Hindi po pwede ipakita. Ang problema ron, siyempre, maraming nagsasabi, marami rin mga haka-haka at yun ang tawag niya, naging fake news na ang tawag dun na kapag meron daw po nananalo dyan, hindi po daw totoo yun. Binubulsa po daw ng mga politiko. In other words, storytelling ally ang PCSO. Pero at the same time naman, meron din taxes po yan hindi ko po alam specifically sa Pilipinas, pero sa Amerika, either you get your winnings 100%, tapos kakaltasan na ng taxes yon, or mas mababa yung taxes nyo kapag for life, kunyari, schedule nyo po yung pagbigay sa inyo. Let's say, over 10 years, over 20 years, yung gano'n. Kung medyo bata, kahit over 30, 40 years, pwede nyo ibigay yun para mas mababa po, mas maliit ang babayaran yung tax. Pero at the same time naman, kung kukunin nyo ng buo, ang advantage po doon ay i-compare nyo naman yung kikitain nyo in terms of pag nilagay nyo po yun sa insurance na pwede nyo utangin, and then yung inutang nyo, walang tax because inutang nyo nga, and invest nyo sa stocks, nakikita pa kayo ng 8%. Di ba? Yun ang po magandang gawin ninyo. Lalo na yung kung gagamit ko yung S&P 500. For the past 50 years, ang S&P 500 is about 8% return on the average. Hindi po bumababa. Lagi pong may kita. Del Cayabiab, James Bong, Maria Elizabeth Picture Lot, Jerry Perolino, Albibal, Emilio Labio, Jerome Merced. Sabi nila, binago na yung Twitter, kaya palitan mo ng X. Pakita mo X mo. Kung papakita natin X natin, minsan nga ayaw na natin makita yung mga X natin, papakita mo pa. Ikaw talaga. Hindi maganda yun. Bayaan na natin yung pakita mo tweet. Kasi tinitweet, yun din naman ang tao pa rin ng tao Tweet pa rin Arbor ng t-shirt. Ang bira naman kayo, arbor yung t-shirt. Ay, susuot ko. Nakakaya naman, hubad ako dun sa pag nandun ako sa kalye, kayo talaga. Sabagay, meron akong jacket. Tsaka nga pala, nung pumunta po ako rito, ako po'y naka-electric scooter. Kasi nga, yung aking motor ay hindi ko alam kung ano nangyari. Nasira yung thermostat po ng aking. Kasi may fan po yung kahit motor May fan po yung radiator.
So yung radiator fan hindi gumana. Nag-overheat. Eh, hindi ko napansin kasi nga, alam niyo, mabilis ako magpatakbo eh. So hindi ko napansin. Nung pinagawa ko na, napalitan na namin, faulty thermometer eh. Parang thermostat. Ang thermostat kasi nasa loob eh, inline. Ito naman po ay parang, ano ba tawag dito? Yung thermostat switch. Yung ganon. Yung temperature switch. Na pag uminit na siya, mag-on na yung fan para hindi mag-overheat. Eh, nasira. Hindi ko napansin. Kasi nga po, bihira masira yun eh. Ang problema, mukhang tinamaan yung head. So mag-top overhaul ako. Anak ng tinapad, Mariusip. Umaandar pa kahapon eh. Kaya lang wala. Bumigay ngayon, ayaw na mag-start. So wala ng compression. Talagang bababa yung makina. Ay, gastos na naman. Kung kotse po yan, aabot puro 50 mil. Pero sa motor, siguro wala pang 10. Yun lang advantage. Eh kaya lang, 10 pa rin yun. Wala naman ako. Okay, punta na tayo sa ating mga X-rated na mga anak ng tinapa. Mga tinapakers dito sa X na dating Twitter. Yung tweet ninyo. Joshua Wahiman, Macarseo 24, Masayroy Kita, Rose Pablo, Jeffrey Shasico, George Cruz, Mr. T, Mick St. John, Leo Imperial, Eileen Agonia Fong, and Andres Juan Abella, Strauss Fernandez, Vic Nambusos, Makapili, Ultraman X De La Cruz, Jet Arceo, Reynaldo Medel, Sagittarius, and Richard Ruiz, Vic Nambusos, Japoktin, JC Co, Gabriel M.L. Torre, Rolly Malyari, Joy Taruk, Pangilinan, Reyna Nevermore, Masayro Kira, Macarseo 24, and sino pa ba? Tingnan natin kung may mga bago rito. Oops, wala na. Ayaw. Okay, maraming salamat sa inyo lahat, sa inyong pagtakilik. You're so kind to animals. Mark Anthony Perez. Okay. O, tama na yung mga ex natin. Yan ang pagbate. Meron pa tayong 3 minutes. Okay. So, ito pa isang congratulate natin. And then, mahaba kasi yung actually isang topic ko eh. Kaya lang nag-pile up kasi nga nandito si Perdi, ano? Inuuna namin yung mga topic niya. So, nag-pile up na yan. Anyway, ang nais kong i-congratulate again, kasi remember, gumawa na tayo ng congratulations para kay VP Sara, na DepEd Secretary din po, na ang ginawa po niya ay yung Ketchup Friday. Sabihin na lang natin ketchup. Kasi ganun din naman na sinasabi ng mga estudyante. Ay, pupunta ba sa ketchup? Oh, Fridays. Oh, ketchup ngayon. Kasi Biyernes. Catch up Fridays. Okay? Hindi lang yon. May bago po sila. At least they're making it fun and people will now remember. And this is also, I think, tama-tama because ang una ko nakita na tumutulong dito ay yung Inquirer po na online dito po sa Viber. Meron silang word for the day. Di ba? Kagaya dyan, yung word for the day yata is obdurate. In other words, medyo masyado kang matigas sa iyong paninindigan at paniniwala na ayaw mong mabago o matinag. Di ba? Obdurate. Pwede rin obdurate. Yung D kasi, tsaka U, pwedeng D, pwede rin J. So, obdurate or obdurate. Okay? Yan na. Ang ginawa po ngayon ni BP Sara, para nga magkaroon ng awareness yung mga bata, ay nag-cooperate sila at nilapitan na po ang SM Supermalls. At doon nila gagawin ang Super Spelling Bee. Di ba? Ayun po maganda dyan. Kaya lang, siyempre, medyo mabigat din yan eh. Kasi yung pagkabigat ng spelling bee ay may mga words dyan na lalabas esoteric na kailangan talaga hanapin mo sa dictionary yung spelling. Kasi nga, yung phonetics, yung sound alike versus yung homonym, synonym, tsaka yung pronunciation, napaka-importante nun. Kasi nga, ang napapansin ko rin ay noon pa, may karamihan po na mga makikita nyo po ay mali ang pronunciation, whether it's because of the accent, because ang nangyayari, mahilig sila sa always accent on the second syllable, which is grammatically wrong. Dapat always accent on the second syllable. Hindi po ba? Ganun po dapat yun. Ang naging problema, gaya ng legislative, naging legislative. Tapos yung Supreme Court, naging Supreme Court. Mali-mali po yung emphasis eh. Kaya nakakatawa. Ayan, pag sanay po kayo, masakit po sa tenga yun. Parang yung tinidor na ginagano mo sa blackboard. Ganon po ang tunog nun kapag sanay kayo sa tama yung, lalo na yung preposition. Pero grammar na po yun eh. Ito naman po yung spelling lang. So sana po matuloy, maganda po yan, yung Super Spelling Bee. Tapos sana nga rin maganda yung premyo. Kasi for example,
apart from scholarships, pero kung public school, scholar ka na rin ng bayan, di po ba? Dapat manalo na lang ng cash. Dapat talaga may sponsor. Ano ba naman yun manalo ng, let's say, meron tayo. Maganda dyan is meron kang meron kang barangay na contest, di ba? Maglalaban-laban. Matindi rin yun kasi 44,000 barangays yan. Tapos, hindi naman pwedeng lutuin yun. Pero baala na sila kung ano premium mabibigay nila, magsusponsor. Dapat din po naman na manggaling yung contest sa private entity. Pero siyempre, kung may private entity, kung sa Korea nga may nadadalin ng dadaya, ano pa kaya sa ibang lugar dito sa atin nagdadayaan. Pero mamaya, meron akong babagitin sa inyo, matutuwa kayo tungkol po sa mga Pinay na nandyan sa Korea. Nabanggit ko na yan yung university ticket. Okay, magbabalik po yung Session Topacio. Huwag kayong alis, babalik kami. Promise. Yes, yes, yo! Yes, yes, yo! Topacio! Si Mr. Yes, yes, yo! Attorney Ferdy Topacio. Kasama si Doc Che Lejano. Yes, yes, yo! Topacio! Yes, yes, yo! Nagbabalik po ang Session Topacio para sa ating huling segment ng programa. Ito po ang inyong lingkod, si Doc Dazzling Calvo, Doc Che Lejano. Oh, yeah. Dali na rin ako nung pinagpo-post ng mga tao talaga. Dazzling Calvo. Doc Dazzling Calvo. Okay. Ang gawin natin, yung sasabihin ko sa inyo na natuwan-tuwa ako kasi nanonood po ako nung Universe Ticket. I-download nyo po yung View, Victor India Unicorn, VIU. Napakagandang programa po na reality show. Bakit po maganda? Nagsimula po yun, 4 ang Pinay na magiging K-pop idol. Gagawa ng girl group na 8 yata ang miyembro. So, nangyari po dyan ay yung programa, siyempre, pag pinapanood nyo, may mga drama-drama yan dahil nga yung mga Pinay nandun ay kailangan suportahan natin. Maganda naman na nangyayari. So, natanggal yung 2 Pinay. Yung isang Pinay pa nga ron is half Japanese. Yung isa naman, Koreana na ang nanay Pinay. So, hindi mo alam na Pinay pala siya. Siya mismo nag-reveal na Pinay siya, half Pinay. Pagkatapos, yung isa naman ay half talaga rin na sinabi kaagad na half siya. May 2 Pinay, yun puro. Pero talent yata ng ABS yung isa ng Star Magic, I think. Anyway, yung isa ay si, yun ba to? Si Jelly Danka. Ang grabe, napaka-sexy, pretty talaga, smoldering yung kanyang beauty. Tapos, 16 yata. Pero ang galing kumanta, hindi trained for dancing, pero ang galing sumayaw na. Sumusunod, magaling. Kasi maganda yan sa mga bata, hindi pa nila minsan nadidiscover yung talent nila. Pero ang galing. Kasi ang nakakatuwa po rito, yung isa naman ay si Alicia Parmisano. Yung Pinay-Pinay din talaga. Pero yun, may stage experience na talagang musicals. So matindi ang kanyang dating. Tapos super cute. Alam niyo, naalala niyo po ba si Betty Boop? Ganon po yung forma niya. As in, yung muka, parang Betty Boop na Betty Boop. Eh, syempre, well, based on personal taste, medyo malaki yung hita at binti Pero, hindi naman ganun kapangit. Bata 14 pa lang po So, hihinog pa yan. Marami pa iyakin yung 2 babaeng yan. Lalo na si Jelly Danka. Kasi nag-beauty queen na yata siya at 16 So, 14, 16. Yun po yun. Ang pinakamagandang balita po ay panoorin ninyo at matutuwa kayo sapagkat dyan nakita na namamayagpag ang mga Pinay. Actually, this will probably be the first time na magkakaroon ng girl group na meron 2 Pinay dyan sa K-pop. Yan po ang pinakamaganda. Kaya panoorin ninyo. Exciting din po yung nangyayari. So, tingnan nyo rin na worth naman yung panoorin at the same time, worthy yung mga nananalo ron. Yan ang maganda dyan. Okay, hindi pala patas ang DWIC, etc. Martial law na ba? Sabi ni 19 June, Perez 84, tapos Christian Mark Anthony Perez, Arbor, okay. Alright. So, para sa ating medyo magandang ending, 5 minutes pa. Nakasagap ako ng pinakasimple at actually may proof na po yung nag-post nito sa internet. Ito po ang routine niya para sa exercise and diet. Napakasimple, Okay. Walking 15 to 35 minutes a day siya. Ang recommended ko lang po, if you can walk mga 15 minutes, even if it's not brisk walking, basta maglakad kayo ng maglakad. And at the same time, I would also recommend, if you can afford it, kumuha po kayo ng at least nakakabilang na relo or
at least yung telepono nyo may application na nakakabilang ng mga steps. And syempre, the best is, actually, mas maganda pa po yung telepono compared nga rito sa mga relo eh. Kasi ang relo, basta igalaw ninyo, ano na yan eh, basta gumalaw yan, meron na kayong indication na kunyari naglakad kayo. Yun yung masama sa relo. Ang maganda po sa telepono is, nandun po yan sa bulsa ninyo. Huwag nyo po ilalagay sa taas, dapat sa legs. Or you can also put your phone, your watch na nagbibilang ng steps dito sa pants pocket ninyo. Kaya lang, bumili ka pa ng relo, pero lalagay mo sa bulsa ng pantalon, anak ng tinapa, edi sayang yon. Edi gamitin nyo na lang yung application sa telepono nyo, mag-download kayo. Lahat ng Samsung may ganun, Samsung Health. Tapos of course, lahat ng Apple meron din na nagbibilang ng steps. Ilagay nyo po. And normally, a day, every day, dapat po at least 3,000, 3,500. If you can make 4, 5,000, all the better. Basta maglakad-lakad lang kayo. Yung kaibigan ko nga, nagte-10,000 steps sa loob lang ng bahay niya eh. Minsan nga, mostly nasa bedroom daw siya, nakaka 3,000. Kasi nga, lakad na lakad, nag-iisip. Bagay, palibasa, ganun din ako pag nasa telepono. Pag ako kay telepono, naglalakad ako. Kasi nag-iisip ka kung ano gagawin dahil nga racket yung mga ginagawa namin eh. Hopefully po, next week, yung racket puputok na. Tapos, apart from walking, parang pwede nyo i-alternate or not do it anymore eh. Nagwo-workout daw siya 75 to 90 minutes a week. So about 15 minutes every day. Doon nilagay, no? So lowest would probably be, the best is at least 10 minutes every day. Yun na lang ang gawin nyo. Or 15 minutes for 5 days. Yung ganon. Okay? Or every other day, mag 20 minutes kayo. Yun ang pinaka-importante. Pero if you're already walking, yun ang basic minimum. Pagkatapos, ito yung simple sa diet. Okay? Eat more protein. If you have 1 pound steaks, or 1 pound, in other words, kalahating kilo ang makakain nyo na protina, all the better. Kasi that's about 100 grams of protein. Yun po maganda yan. Mas maganda po sa katawan ninyo. Assuming, of course, healthy kayo ha. Ang assumption natin dito, healthy lahat ha. So baka mamaya may sakit kayo sa kidney, babanat kayo, tapos aangal kayo sa akin na nagka-gout kayo, ay, naknante na pa. Huwag naman yung mga may gout, wala tayong magagawa, may gout kayo eh. Okay? Tapos, kailangan sukatin nyo lagi ang inyong timbang. At least minimum 3 to 4 times a week sukatin nyo yung timbang nyo. Every other day, tingnan nyo yung timbang nyo. Magpa-fluctuate po yan kasi nga pag maalat ang kinakain nyo at marami kayong kinakain na akala nyo hindi maalat, lalo na marami kayong carbs, bibigat kayo. Ganun talaga yan. Lalo na pag hindi kayo nag-exercise kasi hindi nyo nasusunog. You can practically eat anything. Because anything you do not burn, in terms of calories, will be turned into fat. Doesn't matter kung puro protein yan at fat. Kahit huwag ka mag-carb. Lahat ng protein, lahat ng carb, lahat ng fat will be converted to fat because you did not burn it. So, yan po ang titingnan ninyo. If better pa nga kung matatrack nyo yung pagkain ninyo eh, dahil nga yung mga application, mga application dyan eh, i-check nyo na lang. Ang maganda nga yung Noom, kaya lang naniningil na ngayon eh. Kasi yung Noom, nandun lahat ng mga fast food natin. May KFC, Jollibee, McDo, lahat po nandun. Yung caloric content ng mga in-order nyo, lahat nandun. Yun ang maganda. Tapos, preferably, wag po yung junk food, wag din po yung highly processed. However, itong diet po niya, medyo realistic. Kasi yung kinakain nga niya na more protein na hindi processed, sabi niya, yung totoong pagkain like manok, gulay, tapos yung mga gulay na, ang gulay kasi 1 minute lang yan eh. Hindi nyo dapat niluluto na matagal, nawawala yung resustansya. So 80%, yung sabi niya, what he calls real food. Pero 20%, nagja-junk food din siya. Nag-reduce po rin siya ng weight because ang importante, as I said, is walking 15 to 35 minutes and work out 70 to 90 minutes a week. So that's a 10 to 15 minute walk. Tapos, ito naman, importante, na nakakalimutan ng lahat, pati yung ating pagdadasal sa ating panalangin, hindi na in-emphasize, hindi lang prayer po important, hindi lang diet and exercise, fasting. Ang fasting po kasi, as I said, lahat ng mahina na cells sa katawan nyo, mamamatay. Lahat ng matatakaw na cells like cancer sa katawan ninyo, mamamatay kasi ginugutom natin. So matatanggal po ang maraming problema ninyo dahil papayat din kayo because of the diet and the exercise, and because papayat kayo, ma-avoid nyo yung problems ng hypertension, diabetes, etc., etc. And when you fast, ma-avoid nyo pati yung mga cancers, maraming pwede kayo ma-avoid. Alright?
Okay, yan po ang ating programa. Meron pa bang sumingit? Wala na. So, tabayan ang susunod programa. Balik tambayan with, uy, Ma'am Judith nandito. Judith Estrada Larino. No. Yes. Judith Estrada Larino. And, with that, sa ngalan po ni Attorney Ferdy Topacio, ito po yung likod Doc Lejano sa Yes Yo Topacio, ang ating programa ay mag-iiwan po sa inyo ng isang bagay na susupin sa inyong pagnanasa. Itil sa inyong pagkakasala. Titimo sa inyong kaisipan na huwag makikiapi. Babayagin. Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio, kasama si Doc Lejano. Yes, yo! Topacio!